Inaresto? Naghihintay pa rin sa headquarters ng Manila Police District ang kaanak ng ilang mga dinampot sa riot sa Maynila kagabi. Aray ko po! Hanggang ngayon, kami paggising namin ng umaga, bungad namin sa mamamayang Pilipino. Tanong agad, sino po ang sino na presidente ngayon? Sabi ni Joel ng Cereza Post, may pagkatupak ka pala. Mga Snoop Dogg, mga yung mga tugtugan namin. Yung mga rapper ngayon, ewan ko kung ano-ano na yung mga yung mga hindi ko naman po siya nilalahat. May magagaling mga bossing. Pero yung karamihan ng mga music ngayon, mga kababayan, tungkol sa tsuktsakan, tungkol sa kaadikan. Hindi ko nilalahat pero marami ganyan, mga bossing. Diba? Kami dati, if you wanna go and take a ride me, o yung mga ganun, Nelly, kahit hindi ako marunong kumanta, kabisado kayo. Ayun, yung mga naaresto daw po ng mga kabataan, yung pinakita ho natin kanina, na gumaganon-ganon, yung sorry, yung madasali naman pala, nandun pa din yata sa loob ng kulungan. Bakit daw ito, nag-aabang pa din yung mga magulang nila sa labas. Kawawa! Naghihintay pa rin sa headquarters ng Manila Police District ang kaanak ng ilang mga dinampot sa riot sa Maynila kagabi. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Dapat po yan, sir. Ihalo dapat yan, sir. Doon sa mga sa nasa Oblo. Di ba doon, baka doon, maranasan nila yung totoong gangsta. Di ba? Gangsta ka ba? Gangster ka ba? Boom! Sabi mo, ba't nag-riot ka doon? Nakaganon lang siguro yan sa loob, Sir, wag mo tutubuan yung wet packs ko, sir. No? Hindi po kami magkaibigan ni Boss Jinggo. Ay, nako po. Ang sarap pa itong mga ito. Pero, natatawa ho tayo doon sa mga gumawa ng mga kalokohan, ng mga nag-riot, yung mga nanakit. Natatawa ho tayo sa sinapit nila. Pero ako sa kaibuturan ng aking puso, naaawa ako doon sa mga magulang. Naaawa ako doon sa mga magulang, lalo na yung mga matatanda na, tapos nagtatrabaho pa para pa sa kanila. Yung tipo bang, kapag ka, 22, 25, graduate na yung anak ko, pahinga naman ako, tapos siya naman ang magtrabaho sa akin, alagaan niya ako, pansamantala, hanggat hindi pa nakakapag-asawa. Dapat ganun Di ba? Dapat ganun ngayon ito, nag-aabang sa labas ng kulungan. Kasi hindi pa nakakalabas yung mga anak nila. Jeff, emotional pa rin ang mga kaanak na magdamag ng nag-aabang sa gate ng MPD headquarters sa Ermita para alamin ang kalagayan ng mga nahuling kaanak sa Di ba? Sino ang kaawa-awa? Mga magulang. Sabi, Mark, ask ko lang po, silahis ka po ba? Medyo halata. Uy, hindi, bakla ako. Anak ng tinapa. Silahis ka pa. Bakla ako, yan na. May pasila, bakla ako. Okay na, di ba? Tapos, ang gagawin ng mga DDS, ikakat yan, puputulin. Uy, inamin ni Mark Ramos, bakla siya. Okay na yan, wala na tayong problema. Tapos na problema mo, hindi ka na mag-iisip kung O, game, tuloy! Nangyaring riot sa Recto kagabi. Si Elsa na bumiyahe pa mula Bulacan, huling nakausap pa niya ang PWD na anak kahapon ng umaga, kaya labis na nag-aalala sa ngayon. Yun isa pa yun. Yun yata yung fishball kung di ako nagkakamali. Di ba? Yun yata yung fishball, mga kababayan, na pababain yung presyo ng fishball. Parang may problema yata sa pag-iisip daw yun, kung di ako nagkakamali doon. Ito ang kanyang pahayag. PWD po siya. Nagpaalam lang na mamamasyal sa Maynila. Hindi naman niya kabitado dito. Pakabait na bata niya. Nagulat. Baka kasama doon sa isinakay sa bus ni Chabit. Kaya nadamay pa. Yan ang tanging sasabihin, mga boss chief amo, sir. Pag naaresto, pag namatay doon sa mga kaguluhan na ganun, napakabait po ng bata na yan, hindi naman po gagawa ng mga ganito. Pero pag nakikita natin sa mga video,
ayun, niraratrat yung mga kapulisan natin. Sabi ni Kadugay Vlog, Idol, wag kang magbakla. Sayang ang gwapo mo kaya. Okay lang yun, no? Minsan bakla tayo. Talay. Ako nakaposas siya, hindi naman criminal lang yung anak ko. Tinanong ko kung nandito yung anak ko. Madam, sabi mo nga, hindi mo alam eh. Nagulat ka na lang nandyan eh. Baka ipakita sa iyo yung video ng mga kapulisan. Yan talaga ang sasabihin. No? Pagka na-arresto na, mabait naman po yun eh. Pagka na-arresto na, madasalin nga po yun. Pag namatay na, hindi naman po dapat ganun ang nangyari doon. Kasi pagkabait-bait nung anak ko na yun. Ganyan. Di ba? Sinabi nandyan. Yes, para naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, immediate concern ngayon ang kalagayan ng mga nahuli lalo pat hindi pinapayagan ang dalaw ngayong araw at hindi tukoy kung may access ba sa abogado ang mga dinampot. Kailangan anyang matiyak na nirerespeto ng MPD ang karapatan. Ano gagawin dyan? Sasaktan. Doon pa nga lang sa rally eh. Ang ayos-ayos na, hindi sila binabanatan eh, di ba? Pantao at wala naman anyang mali kung kailangang mag-aresto o mang-aresto pero hindi maaaring gamitan ng excessive force ang paghuhuli. At yan ang balitang kumpirmado. Kami na nga naiinis na bubisit eh. Doon sa mga kapulisan eh. Kasi ayaw nila ipagtanggol yung sarili nila eh. Binabato na ho ng malalaking mga bato. Nakakopo lang sila doon. Oh. Kami na nga nananawagan sa Pangulo na sa susunod, kapag kami mga ganyan is wag nang magsasabi ng maximum tolerance. Hayaan na pumalag yung mga kapulisan natin. Dahil dito sa ibang bansa, mga bossing, hindi uubra yan. Yung makikita mo, nakaganon lang ho. Hindi uubra yan, mga bossing. No? Anyway, mga kababayan, ayan, sino kawawa? Mga magulang. Magpapaalam na ho ako, mga bossing. Baka paggising ko o baka mamaya paggising nyo, kinabukasan, etong mga ito, nandoon pa din sa loob. Kasi mukhang tutuluyan ho ni Yorme, mga bossing. Mukhang talagang sasampahan ng kaso itong mga ito. Tsaka Yorme, wag mong kalimutan yung rapper. Isama mo yon. Paalam po hanggang sa muli, mga kababayan.